Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between UPC mga kapatid and Baptist. So ang topic natin ngayon mga kapatid ay patungkol dito sa kailan susunod sa utos ni Kristo ang tunay na mananampalataya. So ang ating first speaker is either during salvation or after salvation. So ang ating first speaker dito si Brother Ron Fernando ng UPC. So ang stand niya dito ay during salvation. At yung ating second speaker naman si Brother John Brian mga kapatid, after salvation naman yung kanyang stand. So both side to magbibigay ng ng presentation sa topic na ito. So mga kapatid, ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. At ang ating rules mga kapatid na gagamitin ay yung standard rules ng Russia TV. So since bago si Brother John, basahin natin ang buo ang ating rules mga kapatid. So, rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin sa loob lamang ng 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, tuloy-tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 seconds. Dito sa debate na ito mga kapatid, ako pala ay isang official timer din. So, ang aking time, pag sinabi kong time, iyon ang official.
na pagtatapos ng sagot o bahagi ng debate. So kahit pa meron kayong sariling time dyan mga kapatid, sa aking time yung masusunod. Rule number 2 natin mga kapatid, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, so pili muna mga kapatid bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. At maaring ulitin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy mga kapatid doon sa nagtatanong. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon sa pagpipilian ang sagot, pwede siyang gumamit ng 10 seconds mga kapatid. At yan na yung ituturing na pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. So tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang 10 seconds explanation rule natin. Rule number 5, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbibigay kayo ng pangalan. At kung ang tanong ay saan, lalo na sa mababasa, no? Saan mababasa. So we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng talata sa Biblia. Ngunit merong mga sagot na wala, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At sa unang cross, kapag sinabi ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan, o katulad nito, automatic next question ko yan. At sa rebuttal, maaari nang itanong ang lahat inilatag man o hindi. Rule number 6, debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay madisiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. So, ipinagbabawal ko yung anumang panlalait, physical, kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Ngunit, merong mga salitang pinapayagan ko gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, at iba pa mga kapatid ay pwedeng gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung matanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Yung mga ganyan na tanong mga kapatid, hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa, kabilang doon yung mga personal na buhay, ngunit may karapatan ding tumanggi ang tinatanong. Rule number 11, disconnection time limit. So 7 minutes lamang akong maghihintay para makabalik ang ating debater. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Kung ito lang naman ay kinakailangan, ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So, by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at halos 7 years na po akong nagmo-moderate online, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating first speaker sa lahat ng nabanggit? Naka-mute ka, bro? Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon. At sumasang-ayon din ba ang ating... Sumasang-ayon ba? Okay na? Okay, bro. At sumasang-ayon din ba ang ating second speaker? Yes po. Okay. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at konting history dito. Paano ba ito nagsimula, itong pag-uusap na ito? At nahin natin. First speaker, pakilala ka kapatid. So isang mapagpalang gabi ho sa ating lahat. Sorry. Ron po ito ng Juanes Apostolic, mga kapatid. Ako po yung nakikilahok dito, hindi manalo sa isang argumento lamang. Pagkos ang goal ko po rito mga kapatid is to reconcile kung anong turo na napapaloob sa kasulatan. So makakapanayam natin dito si Brother JB. So si Brother JB, ano naman siyang kausap? Mabait siyang kausap. So ito mga kapatid,
Nagsimula po ito doon sa comment section. So, nag-ano lang kami. Nagkaanohan lang kami ng nagkaroon kami ng tawag nito. Pag-uusap na at doon kami na sa topic natin ngayon. So, lalabas dalawa kaming affirmative dito. So, ang naka-highlight dito mga kapatid at mga kaibigan is yung obedience. So kaming dalawa, given na po na nananampalataya kaming dalawa. So obedience. Ano ba ang tama? Ang pagtalima sa totoong nananampalataya, yung pagtalima ba kailan susunod sa utos ng Panginoon? During salvation or after salvation mga kapatid. So for me, para maging lang sa believe is not only a mental decision mga kapatid, no. True faith goes beyond requiring active trust toward God through action. So faith is an active response. Free will mo talaga yan kasi nananampalataya ka. So faith is not primarily what you think only. So faith is primarily what you obey. Confess your faith through or by action. So magandang gabi sa lahat po. Dito tayo sa second speaker, bro, pakilala bro. Magandang gabi po, Brother John ng Baptist. Ito po ay pangatlo na yata o pangalawa pong debate. At pangalawa na namin ito ni Brother Ron. At napag-usapan po namin yung temang ito. Ito po ay tama, obedience. Dito po makikita natin kung kailan tayo susunod kay Kristo. Ito ba ay during salvation or after salvation? At ako po ay tatayo na ang pagsunod kay Kristo ay resulta o pagkatapos na po ng salvation. At nawa po ay maging mapayapa ang pag-usap at mahayag po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Maraming salamat. So mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap at ganitong content, please share yung ating live streaming mga kapatid. Or kung gusto nyo matag ang inyong mga friends mga kapatid, just simply comment at highlights or at followers mga kapatid, dahil automatic na ang lahat ng inyong friends ay makakapanood at matag sila dyan sa ating debate mga kapatid. So dito tayo, umpisa na natin ang ating debate at again ang ating topic ay patungkol dito sa kailan susunod sa utos ni Kristo ang tunay na nananampalataya, during salvation or after salvation. Brother Ron Fernando ng UPC, your time start now bro. So once again mga kapatid at mga kaibigan, isang mapagpalang gabi. So ang topic nating pag-uusapan ngayon, kailan susunod sa utos ng Panginoon ang tunay na nananampalataya. So again, highlight natin dito is yung pagtalima, obedience. So sa during salvation, yung pagtalima mo, yan yung susi bakit ka naligtas. So essential for salvation talaga yan. So after salvation naman, sa aking kausap ngayon, naligtas ka na sa kondisyong hindi ka pa tumalima. Malinaw yun mga kapatid ha. Ligtas muna, saka susunod. So gusto mong maligtas, later on na lang yung pagtalima doon sa tagapagligtas mo. Okay? Malinaw yun mga kapatid. So, uunahin natin doon sa historical narrative nung panahon ng after ascension of Christ, nung pagsibol ng church, mga kapatid, no? Tunghayan natin, siyempre kailangan natin maglatag ng aktual na senaryo. So, doon sa 3,000 souls, mga kapatid, doon sa Acts 2, particular sa verse 31 to 41, kailan ba sila tumalima? During salvation or after salvation? So sa verse 41, sabi dito, yaon ngang nagsitanggap sa kanyang salita ng nagbautismuhan, tumalima. Of course, tumalima yan.
Pagtanggap nila sa salita, immediately baptize. So, during salvation. Okay, so baka sasabihin nila, nauna yung salita bago tumalima sa bautismo. Ang tanong mga kapatid, ano ang napapaloob doon sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Pedro? Ano? 'Di ba? Repent and be baptized. So yung repent and be baptized, kasi ang tao, ano ang gagawin namin? So nag-respond si Pedro, repent and be baptized. Tumalima ba sila? Yes. So so saklaw ba doon ang pag-utos ng repentance and baptism? Yes, saklaw doon. Kaya nga nag-response eh. Kaya bautismado sila. So, during salvation talaga mga kapatid, hindi sinabi dyan, pagkatapos nilang matanggap ang salita, kalaunan binautismuhan. So, walang ganyan mga kapatid. Hindi ganon ang pagka-narrate. So, malamang, hindi sinabi na unang naidagdag ang 3,000 souls at kalaunan binautismuhan. Hindi rin sinabi mga kapatid. Ano ang sabi? Siyempre, nung natanggap ng salita, agad na bautismuhan. At nagparagdag ng araw na iyon ang 3,000 kaluluwa. So, requirements pala, qualification pala na ma-added ka sa church kapag ikaw ay bautismado. Tumalima sa bautismo na utos ng Panginoong Jesucristo. So, lalabas, nung hindi ka pa tumalima, hindi ka pa member ng church. Pero, according to you, ligtas ka na. Pero, hindi pa member ng church. May ganun ba mga kapatid? So, dito tayo kay Apostol Pablo. Apostol ng mga hintay mga kapatid, paano tinanggap ni Pablo ang biyaya at pagka-apostol sa pananampalataya na wala pang pagtalima? Yun ba? Natanggap ba ni Pablo noong hindi pa siya tumalima? Basa. Romans 1:5. Nasa pamamagitan niyang tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya. Buhat ng bansa dahil sa kanyang pangalan. So tinanggap pala ni Pablo ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya. O sasabihin na naman ng iba, obedience is the result of salvation. Kaya nga siya tumalima dahil natanggap niya. Di dapat sinabi, tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pananampalataya. Pagkatapos niyang tinanggap, siya ay tumalima. Hindi ganun eh. If we apply our proper na reading comprehension mga kapatid, malinaw na tinanggap niya ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya. Sinabi ba dyan na tinanggap niya ang biyaya at pagka-apostol sa pananampalataya na hindi pa siya tumalima? Later on tumalima na? Na hindi pa tumalima? No, hindi. So, tinanggap ni Pablo ang pagka-apostol at ang biyaya at pagka-apostol pagtalima sa pananampalataya. So, doon naman tayo sa author ng eternal salvation, which is sino? Jesus Christ. Ang tanong, sa lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya o hindi pa na ma-eternal salvation? Babasahin natin mga kapatid. No? Sa Hebrews, Hebrews 5:9, Hebrews 5:9, nakasulat dito mga kapatid, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Ibig sabihin, mabibigyan ka ng eternal salvation sa kondisyong tumalima ka na. Therefore, nung hindi ka pa tumalima, wala ka pang eternal salvation. So, sa madaling salita, naligtas ka, pero wala ka pang eternal salvation dahil hindi ka pa tumalima. Unless essential yung pagtalima. Lalabas.
faith plus works. So, hindi sila faith plus works. So, naintindihan natin na ang pagtalima ay during salvation. Ito pa mga kapatid. Brother Ron, yung nakatanggap ng Espiritu Santo, hindi pa ba yun tumalima? O yun yung tumatalima? Basa mga kapatid. Acts 5:32. Kasi yung pagtanggap ng Espiritu Santo, yun yung na ikaw ay maliligtas ka. So, sabi dito, at kami saksi ng mga bagay na ito, at yun din ang Espiritu Santo na siyang ibinibigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Malinaw mga kapatid. Sino daw yung na bibigyan ng Holy Spirit? Anong qualification? Nagsisitalima. Wala tayong mababasa na nabibigyan ang tao hindi pa tumalima. Saka siya pagkatapos niyang wala tayong nababasa na gano'n, no, na nabigyan siya ng Holy Spirit, hindi pa siya tumalima. Malinaw ang sabi sa Acts 5:32. Ang Espiritu Santo na siyang ibinibigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. O lalabas, kung after salvation siya, ibig sabihin, naligtas ka, wala ka pang Espiritu Santo. So, ano ang pruweba, mga kapatid, na ikaw ay maliligtas? Mabibigyan ka ng Holy Spirit. Kasi, paano ka masisilyuhan? Paano ka matatatakan? Hindi ka nga nabigyan eh. Malinaw ba yun mga kapatid? Sabi din dito sa 1 John chapter 2 verse 4 to 5 na mga kapatid, na nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sino mang tumutupad sa kanyang salita, tunay na nga sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. So malinaw mga kapatid na faith, active response ho ito mga kapatid. Active response to the Word of God. Hindi ho, maling-mali ho na faith ka, may faith ka tapos hindi ka pa tumalima. Hindi mo yan pwedeng ihiwalay. Kasi kung ihiwalay mo, lalabas na naligtas ka. Ibig sabihin ba, iniligtas ka ng tagapagligtas mo? Hindi ka pa sumusunod dun sa tagapagligtas mo. So, after salvation kasi. Okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating first speaker. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating second speaker, Brother John ng Baptist. 7 minutes, bro. Your time start na. Okay. Ang sabi mo kanina dito sa Acts chapter 2 verse 41, no? Yan po ay hanggang 47. Ang sabi mo, dinagdag, ang ginamit mo to at ang sabi, added to the church daily such as should be saved. Ang tanong, kapatid, paano madadagdag ang tao sa simbahan? Ito ba ay by baptism? Yes or no? Yes, kasi ang nababautismuhan, yun yung totoong nananampalataya, bro. Okay. Sabi mo yes, ang paraan para madagdag ay bautismo. Ang tanong, yung binautismuhan para madagdag, sang-ayon sa talata, ito ba ay saved na o hindi pa? Of course, saved na. Napatawad ang kanilang kasalanan eh. Walang ligtas na hindi napapatawad ang kasalanan, bro. Okay. Ibig sabihin, bago bautismuhan o idagdag, saved na. Yan ang nakasulat eh. Sabi dito, and so gladly receive His word
were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. So during salvation yan. Okay. Next question. Ibig sabihin, bago idagdag, sa ayon sa talata, save na, ligtas na nung idinagdag. Of course, yes na. Kasi sinunod nila yun eh. Ano ba, malinaw naman yung then receive his words. Ano ba yung words na yun? Repentance and baptism, tinupad nila. Yes, nabautismohan, no? Sinabi ng Biblia. O sinabi ng talata eh. So, mayroon bang hindi ligtas pero added? Siyempre, church yan eh. 3,000 souls na yan bro eh. Unless may nakasulot dyan, hindi sila ligtas dyan. Okay, next question. Ibig sabihin, sabi mo save na. Ibig sabihin, bago sila tumalima sa bautismo na siyang paraan ng pagkadagdag sa kanila, ibig sabihin, save na sila. Yes or no? No. Kasi ang premise mo sa pagtatanong, mali eh. Sabi ko nga eh, bautismado ang qualification. Given na dito ang nananampalataya ha. Pareho tayong nananampalataya. Ang pagkakaiba natin, sa'yo naligtas ka, hindi ka pa bautismado. Ako naligtas ako, nananampalatayang bautismado. Ganon din ang nakasulat. Acts 2:37-41. Next question. Next question. Pag sinabing save, ligtas na o ililigtas pa lang? Ligtas na. Kasi nakasulat dito bro sa verse 42, and they continue steadfastly in apostles' doctrine. Apostles' doctrine na yan bro. 47, praising God and having favor with all people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ilan ba yung bago i-add daily? Di ba 3,000 na? Tama ba? Ulit, go-confirm ko lang ulit para sigurado. Ibig sabihin, yung dinadagdag sa simbahan ay ligtas na o save na. Yes or no? Yes, ligtas na. Kasi bautismado sila. Tumalima sila sa bautismo na inutos ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Pedro. Sa yung tagpo na yan during Pentecost Day, yung 3,000 souls ang pinag-uusapan natin, gaya ng tanong mo. Okay, next question, Brad. Sa ayon sa talata, anong nauna? Pagkaligtas o pagdagdag? Siyempre, naligtas nga sila, di ba? So, nung naligtas sila, ano bang... Objection, moderator. Ang categorical po ay, ano po yung nauna? Yung pagkaligtas o pagkadagdag? Pagkaligtas or pagkadagdag. May categorical pala. Sige. Sasagot na ako? Okay bro. Ano mo nang pinipili mo? Okay, 10 seconds lang kasi Proceed. ang tunay na 10 seconds, ang tunay na dito sa church, save. Hindi pwedeng may gap yan. Walang gap dyan. Next question. 10 seconds. Okay, sabi mo kanina bro, essential ang obedience o pagsunod sa salvation. Ang tanong, kailan naligtas ang tao? Nung sumampalataya siya o nung sumunod na siya? Pampalataya o Categorical, yung kasi given na dito ang pananampalataya, yung sumunod na siya. sumunod? Kasi imposible kasi bro na nananampalataya ka sa tagapaligtas, tapos may gap pa yung pagligtas sa'yo, hindi ka pa sumunod, later on na lang. Faith now, works later. Walang ganun bro. Next question. Okay, sabi mo naligtas siya nung sumunod na siya. Ang tanong, ano ang naging dahilan ngayon ng pagkaligtas niya? Yung pagsunod Siyempre, niya o pananampalataya niya? Siyempre, ang pananampalataya niya, hindi yan siya hiwalay. Gaya ng mga sinabi ko kanina, sa'yo, hiwalay sa'yo. Ligtas mo na sa kapasusunod. Ang sabi dito, bago sila naidagdag sa church, tumalima na sila. So during salvation talaga yan. Kasi hindi sinabi dyan na after they receive these words and then added to church, later on, get baptized. Walang ganon. Okay. Next question. Next Ang question. ating tema ay pagsunod sa utos ni Kristo.
Ang tanong, ito bang pagsunod? Ito ba ay perpektong pagsunod? Yes or no? Of course, base sa nakasulat, nasunod nila yan. Kasi sabi dito, naligtas sila, nang sumunod sila. Ang sabi ng salita ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Pedro, repent and be baptized, which is response doon sa tao na nagtatanong, ano ang gagawin namin? Next question. So, sabi mo yes, ibig sabihin yung pagsunod dito ay perpektong pagsunod. Pag sabi perpektong pagsunod, lahat ba ng utos? Kasi sabi mo, sa topic natin, utos ni Kristo. Ang tanong, ang susundin ba para maligtas lahat ng utos ni Kristo? Yes or no? O kasi nananampalataya ka eh, yes. Pero, hindi ibig sabihin na sumusunod ka tapos hindi mo naman... Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating second speaker. So dako tayo sa ating second speaker, pero bago yan, shoutout muna kay Regine Gipolgane, Labugay na. Shoutout din kay Prince Isparago, palusutan na lang ron. Shoutout din kay Sara Norvela. Pareho ba kayong dalawa na pastor na bautismuhan? Isa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan ang Trinity or Trinidad, 3 in 1, 1 in 3. Bakit hindi kayo nagkakaisa sa isang sekta? Shoutout din kay Regine. Sabi niya, malabo pa sa sabaw na unawa ni Kuya Ron. Shoutout din kay Samson Rosin. Yes, yung Mark 16:16. At shoutout din kay Zach Razort. Pa-shoutout bro Rasha. Ayan. At shoutout din kay Nel Alabata. Sa ngayon, ligtas ka na, yes or no? So mga kapatid, dako tayo sa ating second speaker, Brother John Brian. Again, ang topic natin ay patungkol dito sa litin ko lang. Kailan susunod sa utos ni Kristo ang tunay na nananampalataya? During salvation or after salvation? Brother John, your time start now. Nakamute. Dali lang bro, share ko lang screen ko. Dali lang. Ayan, okay na. Ayan, okay na bro. Okay bro. Ah. Proceed bro. Okay. So magandang gabi po mga kaibigan at mamaya na po natin i-rebut yung mga sagot niya sa atin. So ano po ba ang tema natin? Ang tema natin, kailan susunod sa utos ni Kristo ang tunay na nananampalataya? Ang sagot po natin dyan, yan po ay after salvation o pagkatapos maligtas. Bakit? Meron po tayo dito ang inihanda mga premises. Premise number 1, ang kaligtasan ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi po sa mga gawa. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanina narinig natin kailangan ng obedience. Tinan po ninyo yung talata. At ito ay hindi sa inyong sarili. Ang obedience po, yan po ay sa ating sarili. So malinaw po. Ang sabi ng talata na ito po ay dali lang. Ayan, okay na? Ayan. So patuloy po tayo. Ang kaligtasan po, number 1, premise number 1, ito po ay biyaya sa pamamagitan po yan ng pananampalataya at hindi sa ating sarili. Hindi po sa ating pagsunod. Romans chapter 5 verse 2, sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya. Sa biyayang ito. Sabi niya kanina doon kay Pablo na nakamit ni Pablo yung grace sa obedience. Dahil sa obedience, mamaya tatanong natin yan. Dito po napakalinaw na nagkaroon tayo, nakapasok tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya. Hindi po sa obedience. Tingnan natin mamaya kung paano po natin i-resolve ng ating kaibigan yan. So ang kaligtasan po ay by faith
by grace through faith, not of works. Bakit not of works? Sapagkat sabi ng Romans chapter 4 verse 3, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan, at sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y binilang na katwiran. Kailan ibinilang? Nung sumampalataya. Ngayon, sabi niya, ang grace ay kailangan ng obedience. Hindi po. Romans 4:4 ngayon, sa kanya na gumagawa ay hindi binibilang na biyaya. Hindi pala pag may gawa, hindi biyaya. Hindi biyaya yung matatanggap mo sa paggawa, kundi ito po ay utang. So premise number 1, not by grace through faith, not of works. Ano pang sabi ng talata? Na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa nating sarili. Malinaw po yan, hindi sa pagsunod natin sa paggawa ng katwiran, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang niligtas tayo. Kaya nga po grace at awa, kasi pag sinabing grace, unmerited favor. Hindi ito nakabase sa atin, kundi nakabase kay Kristo. Next slide natin, premise number 2, ang kaligtasan ito, which is by grace through faith, not of works, ito po ay nagdulot ng bagong tao. Tinatawag din natin yung conversion. Mula sa pagiging alipin ng kasalanan, tungo sa pagiging alipin ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagsunod ay bunga ng pagiging alipin sa Diyos. Hindi po imposible pong sumunod ang taong alipin sa kasalanan sa utos ng Diyos. Bakit? Unahin muna natin yung conversion. Sabi ng talata sa 2 Korintos 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, ligtas na, siya'y bagong nilalang. So, sino yung bagong nilalang? Yung na kay Kristo na, yung saved na. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. So, kailan tayo na-convert? Kailan tayo binago? Nung tayo naligtas. Ayan. Romans 8:7-8, itong conversion na ito ay para maging servant of righteousness. Sabi po ng talata, bakit po? Kasi noon po tayo po ay makasalanan, servant of sin. Ang servant of sin ba, ito ba ay nakakasunod sa utos? Romans 8:7. Christians. Bakit? Ayan, kita ba yan, bro? Okay, gantuhin ko na lang siguro. So, Romans chapter 8 verse 7, bakit kailangan ng conversion? Para maging servant tayo ng righteousness. Sapagkat tayo po noon ay alipin sa kasalanan. At pag alipin sa kasalanan, kontra po yan sa kautusan ng Diyos. Sabi dito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. So kung ang pagsunod sa utos ay before salvation, imposible po yun. Nasusunod tayo sa lahat ng utos ng Diyos. Sabi niya kanina, lahat ng utos. Bakit? Ang lahat na nasa laman ay hindi nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos. Yan ang problema natin. Kaya kailangan nating maligtas. Kailangan ng conversion para maging alipin ng Diyos na hindi nga maaari. At ang nangasalaman ay hindi makakalugod sa Diyos. Malinaw po yan. Ang hindi pa converted, ang hindi pa ligtas ay servant of sin at hindi po yan nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos. Kaya malabo po yung pagsunod sa lahat ng kautusan before salvation, before conversion. Ito pa po ang sabi ng talata. Anong sabi ng talata natin dito po sa Romans 6:18? Conversion to be a servant of righteousness. Ito po yun. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan. Pinalaya, na save, ano nangyari? Ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Kailan nangyari yung pagiging alipin natin sa katwiran? Matapos tayong maligtas. Hindi before salvation, kundi after salvation. Kaya makakasunod na tayo sa utos ng Diyos, utos ni Kristo, dahil alipin na tayo ng katwiran. Ephesians chapter 2 verse 8, ano po ang sabi ng talata? Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Converted na ito. Sa verse 8 ay saved na. Bakit daw niligtas? Para sa mabubuting gawa. So niligtas tayo para sa mabubuting gawa
na mga inihanda ng Diyos na nung una pang siya nating lakaran. So sino itong lalakad? Sino itong para sa katwira, para sa mabubuting gawa? Itong mga nilalang na kay Kristo. Next slide, ano sabi? Ano sabi? Nilalang tayo kay Kristo upang sumunod sa Diyos. Hindi tayo susunod para maging alipin ng Diyos, kundi susunod kasi alipin na. So premise number 1 natin, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ang kaligtasan ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga gawa. Premise number 2, itong kaligtasang ito ay nagdadala ng pagbabago o conversion. Mula sa pagiging alipin ng kasalanan ay naging alipin tayo ng Diyos. Ngayon, anong conclusion natin? Conclusion natin, sa makatwid, ang pagsunod sa utos ni Kristo ay bunga ng kaligtasan at hindi kondisyon nito. Hindi tayo susunod para maging hindi tayo susunod para maging alipin ng Diyos, kundi susunod tayo dahil alipin na tayo ng Diyos. Parang ganito lang din yan. Susunod ka ba para maging anak ka o susunod ka dahil anak ka na? Malinaw po yan sa Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo, niligtas para sa mabubuting gawa. Hindi ka gagawa na mabuti para mapunta ka kay Kristo. Hindi po. Niligtas ka muna ni Kristo para ikaw ay makasunod sa Kanya. Bakit kailangan ng kaligtasan muna? Kasi po, tayo ay alipin noon ng kasalanan, tayo ay laban sa utos ng Diyos. At sunod nating talata, ang kaligtasan po ay fruit of salvation. After salvation yung pagsunod, kasi ang pagsunod bunga ng pagkaligtas. Bakit? Number 1, ang kausap ni Pablo sa Ephesians 2:10, save na. Pangalawa, mga converted na yan, verse 10b. At ang sinabihang sumunod kay Kristo ay mga ligtas na. Kasi ang sabi, ang ginamit ang salitang nating. Nang sabi, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Sino yung lalakad sa inihanda ng Diyos? Yung saved, yung converted, yung alipin na ng Diyos. Conclusion, ang pagsunod ay bunga ng kaligtasan. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, yan ay hindi before, hindi during, kundi yan po ay bunga or after salvation. Meron pa po ba tayong time, Mr. Moderator? Okay, wait ko na siguro. Okay na yan. Okay. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang una na presentation ng ating second speaker. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating first speaker, Brother Ron ng UPC. Your time start now, 7 minutes. Okay, so unang tanong ko sa iyo, since para sa iyo ang obedience is not essential for salvation, so later on ang obedience after salvation, later on na pagkatapos kang maligtas, tama? Yes po, ang obedience po, yan po ay resulta ng salvation. Obedience is not the cause of salvation, kundi effect or fruit of salvation. Malinaw po yan. Ephesians 2:8, 9 and 9, naligtas muna. 10, nilalang na kay Kristo, susunod na ngayon sa daang inihanda ng Panginoon. Lalakad na tayo kay Kristo after maligtas. Okay, so malinaw no na importante pa rin sa iyo ang obedience. So ito, tanong ko. Kapag yung argumento mo, premise ito yung argumento mo, faith now, works later. So ito tanong ko sa iyo, bro. Ang tunay na ligtas, ito ba yung tumatalima? Yes or no? Yes po, ang tunay na ligtas, ang tunay na ligtas, tatalima talaga yan. Kaya nga Acts chapter 2:47, ginamit mo, yung idinagdag doon, yung sumunod sa bautismo, save na. Inagrihan mo yan. Nauna ang pagkaligtas kaysa sa pagtalima. Next question. So, meaning to say, kapag hindi ka pa tumalima, hindi pa tunay na ligtas. Yes or no? Ay hindi po, kasi hindi po cause ng salvation
ang pagtalima o hindi pagtalima. Pananampalataya po yung access, binasa natin, nakapasok tayo sa biyaya sa pamamagitan po ng pananampalataya. At dahil saved na, Ephesians 2:10, nilalang kay Kristo, susunod na tayo ngayon sa Diyos. Next question. Okay, nung sumampalataya ka na, nakahiwalay pa yung obedience or nandoon na categorical? Hiwalay po. Hiwalay Oh. po. Sapagkat nauna po yung pananampalataya kaysa sa pagsunod. Kasi papaano mo susundin yung hindi mo sinasampalatayanan? So mananampalataya ka muna sa susundin mo bago ka susunod. Kaya naligtas ang tao hindi nung sumunod, kundi nung sumampalataya siya, Ephesians 2:8, at doon pa lamang siya binautismuhan, Acts 2:47, na sang-ayon ka yung binautismuhan, saved na. Nauna yung salvation. Okay, so malinaw na nakahiwalay, no? So, kung hindi ka susunod sa sinasampalatayahan mo, ligtas ka. Correct? Ay hindi po. Ay, Okay. hindi po yung salvation, yung obedience, yung daan sa salvation. In fact, yung kawatan po sa krus, hindi man lang sumunod yan eh. Hindi ngayon na bautismuhan eh. Sumampalataya lang. Ngunit, ay hindi po sinasabi ng naming mga baptist na hindi na kailangan ng gawa. Ang gawa ay resulta ng pagkaligtas. Inaglihan mo kanina, Acts 2:47, yung sumunod, save na. So, nabigyan ka na ba ng Holy Spirit kahit hindi ka pa tumalima? Yes or no? Ayos po, Ephesians 1:13. Binigay ang Holy Spirit matapos makarinig at sumampalataya sa narinig. Hindi po sa pagtalima o hindi po sa pagsunod sa lahat ng kautusan. Kasi wala pong makakasunod noon. Next question. Okay, next question. Ito yung paniniwala mo. Obedience is the result of salvation. Then paniniwala mo, kahit wala pang obedience, ligtas na. Therefore, if there is no result, there is no salvation. Yes or no? Hindi po. Sapagkat pag sinabi nating kung walang result, walang salvation, nakikita natin diyan na ang gaya nga po nung naligtas doon sa krus kasama ni Jesus. Kung hahanapan mo ngayon yun ng result, masasabi mo bang hindi ligtas yun? Hindi man lang yung nagpabautismo, hindi nasunod ang lahat ng utos. So, Okay, sabi mo, no. Malinaw yun, bro. No, ha, sabi mo. So, hindi na kailangan obedience sa tunay na ligtas. Yes or no? kailangan po yung resulta po yun. Oh, kailangan. Pero, linawin natin, hindi po porket walang resulta, hindi save. Again, yung magnanakaw sa krus, walang pagsunod, pero save yun. Sabi ni Kristo, today thou shalt be with me in paradise. Okay, so yung magnanakaw sa cross, susundan kita ha, hindi ba yun tumalima sa bautismo ni Juan Bautista? Yes or no? Pagka Judea yun. Ewan ko po, kung hindi po. Wala po mabasa na yung kawatan sa krus, nagpabautismo kay Juan. Kung mayroon po kayong mababasa, baka saka ko pa lang po mababasa yon. Next question. Okay, next question. So, sa condition, tama no, sa condition ka, hindi ka pa tumalima, nabigyan ka na ng Holy Spirit. So, wala pa. So, ito bro ha, aware ka ba bro na habang binabasa mo yung Ephesians 2:8, bago sinulatan ni Pablo ang taga-Efeso, tumalima na yan sila sa bautismo. Yes or no? Ayaw po, membro na nga ng simbahan eh. Pero tingnan niyo po, yung pagkasulat ni Pablo, inilinaw yung saan sila naligtas. Hindi sa kanilang sarili, hindi sa gawa, hindi sa pagsunod, sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw po yan. Next question. So, aware ka ba, ito ha, direct to the point, bro JB ha, aware ka ba na pagkakaiba natin, naligtas ka ng nanampalatayang hindi ka pa tumalima, ako nanampalatayang tumatalima. So, pareho tayong nananampalataya, di ba? So, ang tanong ko sa iyo, ngayon, naligtas ka nung hindi pa tumalima. There is a gap ha, after salvation kasi. There is a gap. Naligtas ka, hindi ka pa tumalima. Later on, nung tumalima ka na, saka ka na patunay na tunay kang ligtas. Yes or no? Ay, hindi po. Naligtas ako sa pananampalataya kay Kristo at
Susunod ako kay Kristo dahil ligtas na ako. Kasi noon, alipin ako ng kasalanan, hindi ako makasunod. Laban ako sa utos ng Diyos. Matapos ako maging alipin ng katwiran, alipin ng Diyos, doon ako sumusunod. Next. So ang obedience pala, hindi patunay na totoong ligtas. Yes po, hindi po iba tunay. Marami namang nagsumusunod ko, no? Pero hindi naman tunay na ligtas. Yung mga Hudyo nga they profess that they follow the laws of God. Save ba silang lahat? Hindi po, hindi lahat na sumusunod ko, no? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. So dako tayo sa rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Reggie de la Cruz. Sabi niya, ang sumasampalataya ay maliligtas. Hindi sinabi dyan na ang sumasampalataya ay ligtas na. Ibang kahulugan ng ligtas na sa salitang maliligtas. Shoutout din kay Pastor Brian Badao ng COAT. Kailan susunod kay Kristo ang tunay na mananampalataya? Bakit salvation ang point of reference kung kailan, before or after? Parang hindi complete yung topic sa caption. Shoutout din kay Aladin Gregorio. Panalo na si John Bryan, ang Diyos na pinagtatanggol niya. Shoutout din kay Regine Gipolgani. Klaro at totoo, sa Diyos ang papuri. Shoutout din mga kapatid kay Samson Rosin, ang Ephesians 2:8, please, naligtas ka pa lang sa parusa na dapat tayo ang dadanas in Isaiah 53 verse 5. At shoutout din mga kapatid kay Pastor Rayan Fuentes. Sabi niya, walang makakatalo sa aral ng Baptist talaga. At shoutout din mga kapatid dito kay Nel Alabata. So ngayon, ligtas ka na? Yes or no? At dito din kay Prince Kian mga kapatid. At okay. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal. Brother Ron, your time start now. Okay, so muli, magandang gabi sa lahat, no? Dito muna tayo sa resulta ng cross-examine ko sa kanya. So, tinanong ko siya mga kapatid, since obedience is not essential for salvation, so later on, pa ang obedience after salvation. So, ibig sabihin, faith now works later. So, ganun ang parang ganun ang tono ng ano niya. So tinanong ko siya, mga kapatid, ang tunay na ligtas, ito ba yung tumatalima? Sabi niya, yes. Tapos, nung later on, nagtanong ako sa kanya, ang pagtalima ba hindi essential for salvation? Sabi niya, yes. Hindi essential for salvation. Pero sabi niya dito, kinonfirm niya na ang tunay na ligtas, ito yung tumatalima. So ibig sabihin, kung i-rephrase ko, Brother JB, ang hindi tumatalima, hindi pa totoong ligtas. Kasi yung sagot mo, parang ano parang nagbabanggaan ho. So, tinanong ko siya, nung sumampalataya ka na, nakahiwalay pa ba yung obedience? Sabi niya, nakahiwalay. Tapos, tingnan nyo, yung tanong ko kanina, a while ago ang tunay na ligtas, ito ba yung tumatalima? Ang tunay na ligtas, ito ba yung tumatalima? Yes! Tapos nung naligtas siya, nakahiwalay pa. So sabi niya, tinanong ko siya, nabigyan ka na ba ng Holy Spirit kahit hindi ka pa tumalima? Yes, sabi niya. Ano ang sabi ng Acts 5:32 mga kapatid? Ano ang sabi ng Acts 5:32? Basahin natin. Ang Espiritu na siyang ibinibigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Hindi naman siguro. Ang Espiritu Santo na ibinibigay ng Diyos na siyang sa mga taong hindi pa nagsisitalima sa Kanya. Malinaw ba mga kapatid? So sabi niya, ito yung paniniwala ng obedience, the result of salvation. Kahit wala pang obedience, ligtas na. Therefore, if there is no result, there is no salvation. Sabi niya, no. So, yung obedience equals to result, mga kapatid. Kung wala kang obedience, wala ka talagang resulta.
Diyos ko. So, nabigyan ka ng Espiritu Santo, hindi ka patuloy may tumalima. Against nga doon sa Acts 5:32 eh. Ang nabibigyan ng Holy Spirit, sino yun? Sino yun? Sino yun? Yung nagsisitalima. Malinaw ba? Verbatim mo. So, tinanong ko siya, kasi yung taga-Efeso, bago sinulatan ni Pablo, tumalima na yun eh. Kaya sila nabigyan ng Holy Spirit kasi tumalima sila. Nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yun yung words of God sa pamamagitan ni Pablo. 'Di ba? Ang argumento mo, teka. Yung argumento mo, halos lahat ng bersikulong binabasa mo, puro sulat ni Pablo. Bago niya sinulatan 'yan, tumalima na 'yan, Brother JB. Ano ang pruweba? Andun sa Book of Acts, which is the historical narrative ng mga naunang church. Bago sinulatan ni Pablo yan, tumalima na yan. Kasi ang point of argumento mo, ginagamit mo, bunga ng pagkaligtas, converted. Bakit? Ang topic natin dito nakasentro. Kanina sa intro pa lang, nilinaw na natin na pagtalima ang center ng ating usapan ngayon. Kasi pareho na tayong nananampalataya eh. 'Di ba? Kanina sa presentation ko, ano ko talaga, during salvation 'yon. Ikaw, hindi ko narinig sa iyo bro na kahit anong thought na lang na ang pagtalima ay after salvation. Puro mga sulat yung sinitas mo, sulat ni Pablo eh. Wala namang historical narrative doon, actual na meron bang actual na hindi mo na sumunod? Actual. Yung mga sulat yun eh. Romans, Ephesians. Bago nga sinulatan ni Pablo, tumalima na yan. Church na yan eh. Ngayon, ang usapan natin dito pagtalima. Yun kasi kaya nga sa intro ko pa lang, naka-highlight na yung pagtalima eh. During salvation ba o after salvation? So, ang ginagawa mo ngayon, it is a form of circular reasoning na gumagawa ka ng argumento para ibangga indirectly doon sa argumento ng against obedience. Kasi ang obedience sa'yo, resulta ng pagkaligtas. Meron ka bang latag na nag-obey sila after salvation? Wala. Wala kang latag na historical narrative na actual. Di gaya doon sa 3,000 souls. Tapos naging strawman pa yung mo ng mga sagot ko eh. The way you receive my answer, naging strawman para sa'yo kasi nauna yung word. Nilinaw ko na kanina bro. Ano ba yung napapaloob sa word ni ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Pedro? Repent and be baptized. Diba? Na-receive nila yun. Naligtas ba sila sa word? Yes. Kaya nga, yes ang sagot ko. Kasi napaloob doon ang repentance in baptism. Kaya nga sa response yun sa verse 7 ng tao, ano ang gagawin namin? Ay baka isipin, umuwi na kayo, wala kayong gagawin, wala kayong tatalimahin. Umuwi kayo. Nagtatanong ang tao, ano ang gagawin namin? Nag-response ang apostol ng Panginoon, repentance in baptism in the name of Jesus Christ, para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Na-receive ba nila ang salita ng Diyos? Yes, naligtas sila. Kaya nga, immediately baptize sila kasi naintindihan nila yun. Kasi ang ginagawa mo, porket nauna na nasulat yung salita, saka ulihin ng baptize doon sa sa
structure of sentences, nauna yung salita, itama ka na. Hindi mo pala naintindihan yung konteksto ng binabasa. Ano bang napapalob dun sa word? Siyempre, repentance and baptism, tumalima siya. Ano ang gagawin namin? Kaya nga, before ka matawag na totoong church, bautismado ka, tumalima ka na. Kaya nga ang sabi, ang nabibigyan ng Holy Spirit, siya yung, tumatalima. At ano daw yung sabi ng Hebrews 5:9? And being made a perfect, and he became the author of eternal salvation unto them that obey him. Hindi sinabi, unto them that not yet obey him. Ang nakasulat, obey him. Ibig sabihin, makakatanggap ka ng eternal salvation kapag tumalima ka, which is tama yung sagot mo. Ang tunay na ligtas, ito ba yung tumatalima? Sabi mo, yes. Yun na, lumabas ng katotohanan sa bibig mo. Ang tunay na ligtas, ito ba yung tumatalima? Tapos, later on, nakakontra na kasi ang talima is not essential for salvation. Ibig sabihin, kung nung time na hindi ka pa tumalima, hindi ka talaga totoong ligtas. Nagbanggaan na yung sagot mo. Anong masasabi mo doon? Sa kondisyon, tinanong kita, sa kondisyon hindi ka pa tumalima, nabigyan ka ng Holy Spirit. Ang sabi ng Acts 5:32, ang nabibigyan ng Holy Spirit yung tumatalima eh. Tapos, quote ka ng Ephesians 1:13, hindi ka naman pala nabigyan kasi hindi ka pa tumalima sa panahong sumampalataya kang nagtas ka. Correct? Correct? Nung sumampalataya ka, naligtas ka, hindi ka pa tumalima. Hindi ka pa pala silyado. Paano ka masisilyado? Paano ka matatakan? Hindi ka nga nabigyan. Salamat. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating second cross. Brother John ng Baptist, 7 minutes bro. Your time start now. Kakasabi mo lang na hindi ako nakatanggap ng Holy Spirit kasi hindi pa ako tumalima. Tama ba yun? Yes, sir. Yes, kasi yun ang argumento mo eh. Against doon sa nakasulat eh. Ang sabi mo, yes, pero against doon sa nakasulat. Base sa nakasulat, ang sabi doon, ang nagsisitalima, yun yung nabibigyan ng Holy Spirit. Ligtas ka na, wala ka pang Holy Spirit. Correct? Kasi hindi ka pa tumalima. Tama ba? Next question. Sabi mo kanina wala akong historical narrative. Dito kita kayong tatanungin. Sabi mo hindi ako nakatanggap ng Holy Spirit kasi hindi pa ako tumalima. Tanong ko si Brother Ron honestly. Anong nauna kay Cornelius? Pagtanggap ng Holy Spirit o pagtalima sa bautismo? Mag 10 seconds lang ako kasi nagtalima siya una. Basahin mo ang verse 1. Kasi sinabihan siya ng anghel na Next hanapin question. si Pedro. Tumalima na siya, bro. 10 seconds. Hindi, ang tanong ko, ano ang nauna kay Cornelius? Pagtanggap ng Holy Spirit o bautismo? Nag 10 seconds ako, brother Rasha. Okay, so another question ito bro Ron ha. So you can answer again. 10 seconds. Okay, so kung magpipili kasi ako mga kaibigan, nauna talaga ang Holy Spirit, pero tumalima na siya, kaya nga siya nabigyan ng Holy Spirit eh. Basahin mo ang verse 1, simula sa verse 1, hindi mo binabasa. Next question. Tama ba yung narinig ko na ang sagot mo nauna ang pagtanggap ng Holy Spirit? Yes, of course, tama po. Kasi tumalima na siya. Inutusan siya ng anghel ng Panginoon. Hanapin si Pedro na si Simon na may pamagat na Pedro para makarinig ng salita niya, salita ng Diyos. Kaya napadpad si Pedro doon, Brother JB. Tumalima na si Cornelius sa umpisa pa lang. Next question. Anong nauna? Again, ulitin ko para klaro. Pagtanggap ng Holy Spirit, bautismo. Oh, next question na Brother Asha, sumagot na ako eh. Next question. Kung hindi pa mabautismuhan, hindi tatanggap ng Holy Spirit?
Ano? Pakiulit. Pag hindi ba nabautismuhan, hindi tatanggap ng Holy Spirit? Pag sasabihin ko ng yes, may prueba ako. Acts 19. Acts 19. 1 to 6. What do you think? Sabi mo yes, hindi tatanggap ng Holy Spirit, hindi nabaptize. Bakit si Cornelius nakatanggap ng Holy Spirit, hindi pa nabaptize? Yes, kasi tumalima na siya eh. Sa verse 1, nabasahin mo nga. Kasi kung Moderator, Proceed, objection, second speaker. ang tanong ko po ay hindi yes or no. Ang tanong ko po, bakit si Cornelius nakatanggap ng Holy Spirit, hindi pa nabaptize? Okay, so ang question again, bakit naghanap ito ng reason? So, okay, so Bro Ron, meron ko bang counter objection or hahatol na ako? pakilinaw na lang, Brother Rasha, pakilinaw na lang sa kanya kung yes or no ba ang categorical. Tapos Okay. pakiulit na lang ang tanong para ma-final. Okay, so judgment natin dito, ang question dito, bakit nang hahanap ito ng reason? Ngayon, either sumagot si Brother Ron ng mauna yung yes or something. Hindi naman ito nakaka-contra doon sa sa rules natin. However, gusto ni Bro Ron na ipaulit yung tanong. Naka-timestamp pa din to, Brother Jan. Proceed bro sa tanong. Okay, kasi po ang sabi niya kanina, inagrihan niya na hindi ka makakatanggap ng Holy Spirit kung hindi ka mababautismuhan. Ang tanong ko ngayon, bakit itong si Cornelius nauna yung pagtanggap ng Holy Spirit kaysa bautismuhan? Okay, bakit daw? Kasi tumalima na siya nga, bro eh. Sinagot ko na kanina pa. Kasi sinabihan siya ng hell. Hindi rin siya kasi nung time na naka-receive siya ng Holy Spirit, nakakarinig na siya ng salita ng Diyos eh. Kung hindi siya tumilima doon para mapadpad si Pedro doon, makakatanggap ba siya ng Holy Spirit? Next No. question. Kaya nga sa umpisa, tumalima na siya. Next question. Next question. Sa Ephesians 2:10, kailan lalakad sa daang inihanda ng Diyos, kailan lalakad, kailan susunod? Matapos kang ma-convert bilang alipin ng Diyos o nung alipin ka pa ng kasalanan? Siyempre, matapos kang ma-convert kasi tumalima ka na dyan bago ka na-convert. Next question. Next question. Therefore, sang-ayon ka na ang pagtalima o paglakad sa daang inihanda ng Diyos ay after conversion. Yes or no? 10 seconds 10 kasi seconds. bago, sabi ko nga kanina, bago sinulatan ni Pablo yung taga-Efeso, tumalima na yun. Kaya, hindi yan Next hindi question. yan 10 seconds. Yung taga-Epeso na sinulatan ni Pablo, kailan sila tumalima? After conversion or during conversion? During, kasi nung time na pumunta sila, Acts 19 na, si Apollo napa sa Corinto at si Pablo napa Efeso, na niya yung 12 alagad. So nabautismohan yon bago sila pagkatapos silang mabautismohan sa pangalan ng Panginoon si Kristo, nabigyan na sila ng Holy Spirit, which is hindi siya contradict doon. Next question. Next question. Sa Ephesians 2:10, sino yung lalakad sa daan na inihanda ng Diyos? Yung saved na o yung sinisave pa lang? Siyempre yung save na kasi tumalima na yun, bro. Save. Tumalima na yun. Puring salvation kasi ang ko eh. Unless may nasabi ka doon, unless may mababasa ka doon, ang lumalakad hindi pa tumalima. Lumalakad sa teka. Next question. Next question. 20 seconds, last 1 minute. Okay. Ang pagsunod ba or obedience, yan ba ay cause or effect of salvation? Siyempre effect during salvation. Hindi ka mabibigyan ng Holy Spirit pag hindi ka tumalima. Next question. Next question. Wave na yan, Brother. Okay. So, diyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating second speaker. Dako tayo sa kanyang rebuttal, pero bago yan, shoutout mo na sa ating nasa live. Nandyan si Sarah Norbela. Biblia ninyo ang problema. Dinaya lang kayo ni Pablo.
Shoutout din kay Ella Bargamento. Paano maliligtas yan si Bro Ron? Sunday Keeper yan. Shoutout din mga kapatid dito kay Joy Orever. Good evening everyone watching from Iloilo. Amen Preacher John. Brian, keeping on contending or Baptist faith. Shoutout din kay Ella. Unsaon nimo pagluwas Bro Ron na Sunday Keeper man ka? Shoutout din kay Paharon. Anaha Baptism Added Church, mga ligtas, mga save. Unsa correct, pataka lang ka. Shoutout din mga kapatid kay Jason Samonte. Bago pa nabautismohan si Jesus, anak na ba siya ng Diyos o hindi pa? Shoutout din kay Prince. Sabi niya hirap umunawa ni Ron. Shoutout din mga kapatid kay Regine. Walang unawa si Kuya Ron kasi alang Holy Spirit unsaved pa. Shoutout din kay Igay Anatol. Pag naipit sa 10 seconds na. Shoutout din mga kapatid dito kay Ralph Talima. Na lang lahat ng sagot. Shoutout din mga kapatid kay Neil. Si Sir Ron Tumalima na nampalataya, nagpabautismo. Ngayon Sir Ron, ligtas ka na ngayon. Are you sure that your soul going to heaven if you die now? Shoutout din mga kapatid dito kay Sister Faith. Ayan. Yun lang ang alam ang Tumalima. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal. Brother John, your time start now. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, mayroon po nag-comment na bakit daw salvation ang topic. At sabi niya kanina, obedience daw yung topic namin, pero bakit napunta sa salvation? Hindi niya po yata nakita na yung aming side o tatayuan, ito ba ay during or after salvation? Kaya matatalakay po talaga ang salvation diyan. Ngayon, malinaw po sa mga nakikinig, pambihira, inamin na po niya. Una, sa first cross natin, yung Acts 2:47, tinanong natin siya, ang pagdadagdag ba sa simbahan ay sa pagtalima sa bautismo? Sagot niya, yes. Yung dinagdag ba ay save na? Yes din ang sagot niya. Therefore, bago tumalima sa bautismo o dinagdag, save na. So yung pagtalima, inagrihan niya after ma-save. Kasi save na. Ano po? So klaro na po yun, I think. Wala na nga po akong maitatayo pa kasi po inamin niya na. Napakalinaw po yun. No? At tinanong ko rin siya nung last question natin, yung obedience ba, yan ba ay cause or effect of salvation? Sabi niya effect. Pag sinabing effect, resulta ng salvation. Sabi niya kanina, necessary yung obedience para maligtas. Pag sinabi mong necessary, hindi effect yan, cause yan. Kasi kung hindi ka o-obey, hindi ka maliligtas. Yun ang lalabas sa stand niya. Pero mga kapatid, mga kaibigan, napakalinaw po. Yung mga talata, doon din siya naipit yata siya, di ko lang alam, bakit hindi siya makapili sa tanong ko, sa categorical question ko, na kay Cornelius, anong nauna? Bautismo o pagtanggap ng Holy Spirit. Sapagkat, ang sabi niya, kung hindi daw babautismuhan, hindi makakatanggap. Ngayon, paano niya may pagkakasundo yung sagot niya? Sasabi ng Bible, kasi wala daw akong historical narrative. Ito si Cornelius, nakatanggap ng Holy Spirit nang hindi pa nababautismuhan. Ang sabi niya, verse 1, tumalima daw. Hindi po papasok sa tema niya, kasi ang sabi niya kanina, ang pagsunod ay sa lahat. So, lahat pala hindi kasama baptism doon. So, dapat, hindi pa sila nakatanggap nung hindi pa sila binautismo. So, mga kapatid, mga kaibigan, napakalinaw po ng talata natin na ginagamit. Ephesians chapter 2, verse 10. Yung susunod, converted na. Inamin na yan. Sumunod sila, itong sinabihan ni Pablo, converted na. Sabi niya, kailangan ng pagtalima. Kung kailangan na pagtalima, dapat nauna itong pagsunod o paglakad sa inihanda ng Diyos kaysa sa salvation. Man, alam niyo po mga kapatid, pag tayo po naniniwala na ang obedience ay during salvation, ang lalabas po niyan, hindi po naligtas yung kawatan sa krus. Kasi ang pinag-uusapan namin na pagsunod sa buong lahat ng kautusan ni Kristo. Yung kawatan sa krus, hindi po yun nabautismuhan. Yung kawatan sa krus ni
ay hindi nga naging miyembro ng simbahan, pero naligtas po sa pananampalataya. Bakit? Actually, alam niyo po, yung mga tayo niya kanina, tingnan niyo po sa Biblia. Ang sabi niya, si Pablo po, sa, ano yun? Natanggap daw yung grace and apostleship sa ni Pablo because of obedience. Ewan ko lang po kung naiintindihan niya po ito, na ang sabi, ano yun? Yung obedience. Talata ba yun? Ang nakalagay po kasi doon ay for obedience. No? For obedience po ang nakalagay. Hindi by. So natanggap na yung grace at yung apostleship, hindi po dahil sa obedience, kundi natanggap na yung grace and apostleship, Romans 1:5, by whom we have received grace and apostleship by obedience, hindi, for obedience. Kaya natanggap ng tao muna ang grace of salvation para sumunod. Ewan ko kung paano niya re-resolbahin, pasusunurin niya yung hindi pa saved, hindi pa alipin ng Diyos, pasusunurin niya sa utos ng Diyos. Romans chapter 8, verse 7 and 8, laban sila sa utos ng Diyos. Kaya po, hindi lahat ng sumusunod ay tunay na ligtas. Ang mga Hudyo, law keeper, save sila? Hindi. Kasi ang kaligtasan ay sa pananampalataya, Ephesians 2:8, hindi sa gawa, not of obedience, verse 9, hindi rin po sa ating sarili, kasi ang pagsunod, sariling desisyon mo yan. So hindi yon sa ating sarili. Ito ay regalo ng Diyos. Pag ang regalo po, sabi niya kanina, obedience daw ay makakatanggap ng grace. Agay Romans 1:5 ang ginamit niya. Binasa natin, Romans chapter 4, verse 4, sa gumagawa ay hindi biyaya ang binibigay. Hindi biyaya. Kasi pag sinabi mong gumawa ka para makatanggap ng grace, hindi na yun grace. Romans chapter 11, verse 6. Tingnan natin. Romans chapter 11, verse 6. And if by grace, basahin natin sa Tagalog. Ano ang sabi ng Biblia sa Tagalog, no? Verse 6, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. O hindi na pala sa mga gawa eh. Sa ibang paraan ay biyaya, ay hindi na biyaya. Pag ang salvation, nilagyan mo ng obedience o work mo, hindi na po yun grace. Kasi ang binibigay sa taong gumagawa, reward, hindi gift. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, magpumilit ka mang sundin ang lahat ng utos ni Kristo, hindi mo yan masusunod. Kasi hanggat hindi ka paligtas, alipin ka ng kasalanan. Kaya kailangan mo munang maligtas, kailangan mong tanggapin si Kristo sa puso mo bilang tagapagligtas. At matapos kang maligtas, magiging alipin ka ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 10. Kaya maraming pilit sumusunod sa utos kuno ni Kristo. Pero kung tatanungin mo, hindi pa rin sigurado sa kaligtasan. Kasi bakit? Mali ang proseso ng kaligtasan. Ang kaligtasan, malinaw sa Biblia, sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa sarili, ating sarili, hindi sa gawa. Ito'y regalo ng Diyos. Verse 10, matapos kang maligtas, doon ka palang susunod bilang alipin ng Diyos. Malinaw po yun sa Biblia mga kapatid. Kaya matibay po ang ating tayo. Sa cross examination mo mayayanig at mailalabas ang katotohanan. Actually, kahit hindi na nga ako mag-rebuttal, for how many times nag-agree na siya. Acts 2:47, bago idagdag, saved na. Yung sumusunod, converted na. Tapos na po ang debate. Bago sumunod, bago tumalima, saved na. Bago bautismuhan, sabi niya idagdag, saved na. Kailan na pagsunod kay Kristo? After salvation. Kasi after salvation, doon ka palang magiging alipin ng Diyos at doon ka palang makakasunod sa Panginoon. Wave ko na po, Brother Rashi, ang aking time.
Dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating first speaker. Brother Ron ng UPC, 7 minutes. Your time start now, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute. Okay, so unang tanong, since sabi mo kanina, ang tunay na ligtas, ito yung tumatalima. Ibig bang sabihin, kung hindi pa tumalima, hindi pa ligtas? Yes or no? Ay, hindi po. No po. Again, uulitin ko yung sagot ko. Yung kawatan sa krus, hindi po yung tumalima, pero naligtas. Doon po kasi pinakita ang tunay na biyaya. Pero ang tunay na ligtas, bilang alipin ng Diyos, susunod talaga yan. Pero hindi ibig sabihin sumusunod, save ka. Next question. So aware ka na yung bago siya na ano tinawag na bago siya nakilala bilang kawatan sa cross, nung hindi pa siya nagnakaw, hindi pa siya magnanakaw. Di ba? Tama? Opo. Oh, yun. Very good, very good. So, ito. At alam mo, taga Judea yun. Ito. Babasa ako. Matthew 3 verse 5, they went out to him, Jerusalem, and all Judea. All Judea. And all region about Jordan. And they were baptized of him in Jordan. Si Juan Bautista to ito mga kapatid. So, yung taong nagnakaw, posible ba nakabilang siya doon sa all? Yes or no? Hindi ko po sasagutin yan sapagkat wala namang nasa Bible na taga Judea yon. So hindi ko po sasagutin yan. Okay. So next. Ito bro, next question. Yung Acts 19 ba, alin ang nauna? Bautismo sa tubig o Holy Spirit? Categorical. Acts chapter 19, nauna po sa kanila yung pagbautismo. Pero hindi po yung bautismo ang dahilan. Bakit sila nakatanggap ng Holy Spirit? Yung pag-lay of hands po nila Pablo yung dahilan. Bakit ganun po ang nakasulat? Kasi Acts is a transitional book. Kasi kung yan ang susundin natin, contradict nung kay Cornelius naman. Nauna naman yung pagtanggap ng Holy Spirit kaysa bautismo. So, i-confirm ko ha, yung Acts 19:1-6 contradict doon sa tagpo ni Cornelius. Yes or no? Ay, hindi po. Ang sabi ko po, susundin natin yung unawa mo, lalabas, labag po yon. Again, hindi sila nakatanggap ng Holy Spirit nung sila binautismuhan, Acts 19. Nakatanggap sila ng Holy Spirit dahil nilay of hands sila ni Pablo, hindi dahil nagpabautismo sila. Next question. Pero nauna ang bautismo, saka nababaan sila ng Espiritu. Yes or no? Yes Okay. po. Kasi nga po, ang Acts chapter 19, Book of Acts ay transitional book. Pero hindi po yung pagtalima nila yung dahilan para sila po ay makatanggap ng Holy Spirit, kundi yung pag-lay of hands. Next question. Okay, so next question. Niligtas na ba yung tao sa panahon ng Pentecost sa Acts 2 sa kondisyong hindi pa sumunod kay Pedro? Ligtas na ba sila? Yes or no? Ay, yes po, saved na. Inamin nyo kanina eh. Yung tumalima, yung idinagdag, saved na. O, alangan kontrahin ko yung sagot mo. Tama yung sagot mo. Yung idinagdag, saved na. Kaya saved na sila bago sila bautismuhan. Next question. So, nung hindi pa nila sinunod yung repentance and baptism, ibig sabihin, hindi pa napapatawad ng kanilang kasalanan? Yes or no? Ay, patawad na po. Kasi sa verse 37 pa lang, convicted na sila. May prick na sa puso nila. Acts 10:43, ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi sa bautismo, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Kaya nga yung idinagdag, sinang-ayunan mo, na-save na. Next question. Okay, base sa reading comprehension mo bro, sa Acts 2:41, ano bang nakasulat? Categorical kasi sabi mo na idagdag na ng hindi pa nabautismuhan. Ano bang nakasulat? Categorical. Letter A. Yaon ngang nagsitinggap ng Objection kanyang po. salita. Categorical. Hindi ko po sinabi na nadagdag na hindi pa nabautismuhan. Yun lang po ang clarification ko. Hindi ko po yun sinabi. Okay. Counter objection. Proceed. Kasi ang ano niya kanina is, syempre kapag naidagdag ka na, save ka na. Meron bang naidagdag sa church na hindi pa save? Okay.
So ganito, judgment natin dito, yung nagtatanong kasi, hindi ko pinapakialaman, ini observation niya ba sa kabilang panig? So either nagsustroman siya or nagsasabi ng totoo, tinatanggap ko pa din yun as a valid question. However, kung meron talagang problem sa question or sa premise, pwede kang gumamit ng 10 seconds. So bro Ron, continue ka pa din sa tanong mo? Yes, yes. Ito ha. Time stop ito? Yes bro. Brother Rafa? Yes bro. Okay. Ulit. Time stop muna. Kasi base sa reading compression mo doon sa Acts 2:41, ano ang nakasulat? Historical ha? Letter A, pagpipilian mo ito. Yaon nga tanggap ng kanyang salita ay nangagbautismuhan at nangagparagdag sa kanila ng araw na yaon ang 3,000 kaluluwa. Letter B, yaon nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangagparagdag sa araw na yaon ang 3,000 kaluluwa sa kabinautismuhan. Ayaw nakasulat, letter A o letter B? Both po yun, kasi yung pagbautismo, yun din po yung pagdagdag eh. So inalis mo lang naman yung bautismo eh. Pero yung bautismo, yun din yung way para madagdag ka sa simbahan. Pero nauna po yung pagtanggap, hindi pagsunod. Next question. So, nauna silang naidagdag bago na binautismuhan? Nauna? Clarify. Hindi po. Again, ang bautismo, ang way para madagdag. Hindi po mauna ang baptism or mauna ang pagdaragdag. Hindi po. Ang baptism ang way para madagdag ka sa simbahan. Next question. Sige, iwan na kita dyan. So, tanggap mo pala na bago sila napabilang sa church o bago sila na nagparagdab, tumalima muna sila sa bautismo, yes or no? Opo, kasi kung hindi ka tatalima sa bautismo, paano ka madadagdag? Kasi ang way para madagdag ka, bautismo. Pero inamin mo, bago sila idagdag sa pamamagitan ng bautismo, save na sila. Next question. Next question. So, ba sila nung nabautismuhan, ibig sabihin during? Hindi po. Nauna po yung save. Inamin mo yan. Bago sila i-baptize, idagdag, save na. Inamin mo yan. Next question. Okay. According sa Acts 5:32, ang nabibigyan ng Holy Spirit daw, yung nagsisitalima ba o hindi pa? Categorical. Ang nagsisitalima po. Pero, ang pagtalima po dyan ay hindi po work. Ang Greek po niyan ay petarkeio, kung hindi po ako nagkakamali. At ang ibig sabihin po niyan ay persuaded by a ruler. Naniwala sa ruler, hindi sumunod sa ruler. Next question. Tingnan po ninyo sa Greek. Pero nakasulat nagsisitalima, yes or no? Yes Verbatim. po, patalima sa Tagalog, obey sa English, pero ang obedience po dalawa yon. We have what we call responsive obedience, yun po yung pananampalataya, pagtiwala sa ruler na binanggit dito, at productive obedience, yun po yung paggawa. So kung paggawa yung dahilan ng pagtanggap ng Holy Spirit, lalabag ngayon sa Ephesians 1:13 na sabi, matapos sumampalataya. Next question. Okay. So meaning to say, ang nabibigyan ng Espiritu Santo, yun yung tumatalima, yes or no? Yung tumalima po, yes. Pero yung pagtalima po na again, So dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. At dako tayo sa ating final conclusion, pero bago yan, shoutout muna kay Jose Miller Reyes. Sabi niya, Stroman ang sagot ni Bro John. Shoutout din kay Paharon Anahaw. Added the church ng taong save, ligtas. Acts 2:41-47. Sabi ni Pastor Brian Badao, congrats Bro Ron, clear yung argument mo sa tema. Di mo kinukontra yung good works, pero ikaw ang kinukontra doon sa positive mo, which is ang ginagamit niya ay good works talaga ay after salvation, works of faith is before. Shoutout din kay Julbert Fundador Maka. Shoutout din kay Prince Esparago. Di kasi alam ni Ron anong ang grace, kaya ngayon di siya pa niya tiyak ang kaligtasan. In short, di paligtas. At shoutout din kay Julibert, nice one. Ella Bargamento, paano ka maliligtas Bro Ron? Hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos kasi Sunday keeper ka. Shoutout din kay Neil Albata, si Sir Ron tumatalima na ng palataya ng magpabautismo ngayon Sir Ron, ligtas ka na ngayon.
Are you sure that your soul going to heaven? At shoutout din kay Ella, Bro Rasha, pwede magtanong ni Bro Ron, paano yan maliligtas? Sunday keeper yan. At Ralph, talima na lang lahat ng sagot. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother John. Bilang second speaker mga kapatid sa ating topic patungkol dito sa kailan susunod sa utos ni Kristo ang tunay na mananampalataya. During salvation or after salvation? Brother Brian ng Baptist, your time start now, bro. Okay, bilang conclusion po ng pag-uusap na ito, hindi pa po ako nakalatag, hindi pa po ako naka-present ng aking mga premises. Inamin niya na po. Bago idagdag, save na. Paano dinagdag? Inamin niya rin, bautismo ang way para madagdag. So, bago sila bautismohan o madagdag, save na sila. Siya po ang may sabi, inako na yon sa aking cross-examination. Kaya sa debate pong ito, kayo po ang magtimbang-timbang at kayo po ang tumingin sa bawat posisyon namin kung sino po ang nagdadala ng katotohanan. Pero, wala po ditong kung sino magaling, sino ang matalino. Ang pinaka-purpose po ng pag-uusap na ito ay mahayag po ang tunay na salita ng Diyos. At bago man lang po matapos ang time na binigay sa akin ng Panginoong na makapag-share online, gusto ko pong i-share sa inyo na kung sa sarili natin, kung sa obedience natin, doon tayo maliligtas. Pinakita na po ng Diyos ang perfect grace niya doon po sa magnanakaw sa krus. Hindi niya nasunod ang buong utos, magnanakaw nga eh. Pero naligtas siya sa pananampalataya niya kay Kristo. Dahil ang biyaya ng Diyos ay matatanggap ng taong sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Si Kristo po ang nagliligtas, hindi tayo. So sino ang sasampalatayanan natin? Si Kristo. Si Kristo lamang po ang Savior. At kung susundin natin po yung isang presentation, isa po nagpe-present na kailangan sundin muna lahat, inamin niya kanila lahat ng utos ni Kristo bago maligtas. Hindi ko po alam kung nasunod niya lahat ng utos ni Kristo, hindi ko po alam. Pero hanggat hindi ka paligtas, walang kwenta ang pagsunod mo kung hindi ka paalipin ng Diyos. Sabi ng Romans 8:7, hindi malulugod ang Diyos sa gawa mong yan. Sa Old Testament, ang sabi ng Bible, ang gawa ng taong hindi paligtas, alipin pa ng kasalanan ay parang basahan. Kahit mapagod ka man, gawin mo man lahat ng utos pero hindi mo yan masusunod. Sinunod na po yan ni Kristo. Kaya nga, siya po ang wakas ng utusan sa lahat ng sumasampalataya. Ang kanyang righteousness ay matatanggap mo kung ikaw ay sasampalataya. Sabi ng Romans chapter 3. Romans chapter 3. Dito po sasabi ng Bible, verse 25. Ayan. Verse 23, for all have sinned, lahat tayo makasalanan, and come short of the glory of God. Verse 24, being justified, tayo po ay pinawalang sala freely, not because we obey God, not because nasunod natin lahat, but by His grace. Awa niya lamang yun, biyaya na yun. Through the redemption, gawa ni Kristo, hindi gawa natin, that is in Christ Jesus. Verse 25, whom God, si Kristo, hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Para ano? To declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Ang kaligtasan po ay nanggagaling kay Kristo, hindi sa ginawa mo, kundi sa redemptive work na ginawa niya. Bakit? Bakit hindi sa gawa maliligtas ang tao? Hindi during salvation ang paggawa. Kasi sabi ng Romans chapter 5 verse 6, for when we were without strength, wala tayong kakayahang sundin ang Diyos. Kasi sabi ng Biblia, Romans 8:7, alipin tayo ng kasalanan. Anong ginawa ni Kristo? In due time, Christ died for the ungodly. Tayo yun. Para ano? Para tayo po ay maging alipin ng Diyos, maging bagong nilalang, may Holy Spirit na tutulong sa atin para sundin ang utos ni Kristo. Hindi tayo gagawa, hindi tayo susunod during salvation o para maligtas. Gagawa tayo, susunod kay Kristo, kasi alipin na tayo ng Diyos,
anak na tayo ng Diyos at tupa na tayo ng Diyos. Kung hindi ka patupa ng Diyos, kambing ka, hindi ka susunod. Kung hindi ka pa anak ng Diyos, anak ka pa ni Satanas. Kung hindi ka pa servant of God, servant of sin ka. Paano ka ngayon susunod kung kambing ka pa? Paano ka ngayon susunod kung hindi ka pa anak ng Diyos? Paano ka ngayon susunod kung alipin ka pa ng kasalanan? Kaya kailangan maligtas muna ang tao para ang kanyang gawa ay maging kalugod-lugod sa Diyos at ang kanyang gawa, ang matatanggap, ang kapalit po ng gawa, hindi gift, hindi grace. Ang kapalit ng gawa, reward. At matatanggap yun kung ikaw ay gagawa. Pero, yung kaligtasan, biyaya, regalo ng Diyos sa pananampalataya. Kaya, okay. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating first speaker, mga kapatid. Again, sa topic ngayon, patungkol dito sa kailan susunod sa utos ni Kristo ang tunay na nananampalataya. During salvation or after salvation? Brother Ron, your time start now. Of course, during salvation yan. So, isang mapagpalang gabi ulit ho, mga kapatid, no? So, mga kapatid, sa intro pa lang, alam natin na naka-highlight talaga dito yung pagtalima. Kasi yung pananampalataya, given na kasi yan. Kasi pareho naman kaming nananampalataya. Ang pagkakaiba namin, naligtas siya, hindi pa siya tumalima. Ako, nananampalatayang tumatalima. So malinaw naman yung kaibahan namin eh. Grace, hindi naman nakasentro yung naniniwala naman tayo dun sa grace eh. Wala man na itong pagtutol dyan. So, given na ho dito yung pananampalataya mga kapatid, no? So, again, naka-highlight dito ang pagtalima. Kaya nga, halos lahat ng tanong ko, may kaugnayan doon sa pagtalima. During salvation ba? O after salvation? Yun kasi ang topic eh. Remember, naka-record, tinanong kita kanina sa first cross-examine. Ang tunay na ligtas, ito ba yung tumatalima? Yes, it is a big yes galing sa'yo. It is a big yes galing sa'yo. Meaning to say, kapag hindi pa kasi later on yung pagtalima mo eh. Ibig sabihin yung hindi pa tumalima, eventually, hindi pa ligtas. Ngayon, mga kapatid, sabi ni Brother JB, yung Acts 19 at saka Acts 19, 1-6 at saka yung sa pagtagpo ni Cornelius, baka mag-contradict daw. Hindi ko na yan problema. Problema nyo na yan. Kasi na-reconcile ko na yan. Again, kung babasahin mo, first, syempre, chapter 10, verse 1, hanggang sa ni Pedro doon. Kaya nga napadpad si Pedro doon eh. Sa sambayan ni Cornelius. Kasi tumalima muna si Cornelius. Kung hindi siya tumalima, mapapadpad ba si Pedro doon? Sinugo siya ng anghel. Kaya nga sinundo siya ng 2 tauhan ni Cornelius eh. Para makarinig ng salita ng Panginoon. Mababautismuhan ba siya sa Espiritu Santo kung hindi siya makarinig ng salita? Di ba sabi sa context, while Peter is preaching, bumaba na yung Espiritu Santo. Preaching He is ongoing. Preaching is ongoing. Salita na yun ng Diyos. Kaya nga naligtas siya. Kasi sa umpisa pa lang, tumalima na siya. Refuted. Okay, next. Tinanong ko siya sa second cross-examination. Ligtas na ba yung mga tao sa panahon ng Pentecostes? Sa kondisyong hindi pa sumunod sa utos ni Pedro? Sabi niya, ligtas daw. Bakit nagtatanong? Brother JB naman. Kung ligtas, bakit? May ligtas bang hindi alam ang gagawin? Ako naman.
Sabi nila kay Pedro, ano ang gagawin namin? May ligtas bang hindi pa alam ang gagawin? So, naligtas na, hindi pa sumunod. Ngayon, yung actual na senaryo, biblical context, sumunod sila. O ngayon, nag-follow up question ako, so hindi pa napapatawad ang kasalanan. Sabi mo, napatawad na. Yung sabi mo, naligtas, tapos hindi pa sumunod. Okay, so, tinanong kita, ano base sa reading comprehension mo, letter A, letter B, yung nagsitanggap, nabautismuhan at nagparagdag sa kanilang araw na yon ang 3,000 kalalawa, o letter B, nagsitanggap, then naidagdag, saka binautismo, sabi mo, both. Yung biblical context, letter A eh. Dapat maging tapat tayo sa ating mga sagot, no? O, ano pa yung ano? Ito yung conclusion ko. Siyempre, obedience is not essential. Okay, tapos na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debates between UPC and Baptist. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa ating audience at makakapanood pa nito. Bro Ron, mauna ka. So, muli magandang gabi ho sa lahat ng nakikinig, viewers, listeners, no. So sana i-review niyo itong debating ito. Marami kayong matutunan. So, yun, hindi na ako magre-rebat. Salamat, unang-una, salamat sa Panginoong Diyos na na-reconcile natin yung nakasulat at totoong napapaloob sa salita ng Panginoon. Yung na-apply natin yung active response. Faith is an active response. Hindi yan passive. Active yan. Kaya nga nanampalataya kay. So, yun na nga. Ikalawa, kay sa aking kausap si Brother JB, no? So, maraming salamat sa panahon mo, bro. Then, pangatlo, sa ating butihing moderator, no? Isang patas na moderator, si Brother Rasha, at sa inyong lahat na nakikinig. So again, isang mapagpalang gabi ho sa ating lahat. Thank you. Salamat din, Bro Jan. Okay, maraming salamat po ng una sa Diyos na siya nagbigay sa atin ng pagkakataon na makapag-usap patungkol po sa pananampalataya at sa salita ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, nasa inyo po ang wala pong judge dito, wala pong panalo, walang talo. Nasa inyo po na nanonood yung hatol at pagtimbang-timbang sa katotohanan. Salamat, Brother Rasha, sa napagandang at napakaayos na pagmo-moderate, at mula nung naging pumapasok ako sa mga debate ay talagang patas mag-moderator si Brother Rasha. At Brother Ron, maraming salamat sa time mo at nalaman namin ang pananampalataya ninyo at nagkaroon ngayon ng titimbangin ng mga tao sa katotohanan ng salita ng Diyos. At maraming salamat din po sa mga nanonood. Nawa po kayo po ay nakakita ng katotohanan at again, salamat po sa Panginoon at nawa po ay pagpalain tayong lahat. Maraming salamat po. Rasha TV gusto niyo magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto yung sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, at hindi pa ako nakakita ng mga challenge naman sa comment, mga kapatid, pwede niyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa Rasha TV, mga kapatid. So, nandito si Brother Ron, kaibigan natin yan sa UPC, at si Brother Jan ng Baptist, mga kapatid, at baka pwede kayong mag-usap dito sa aking platform. So, please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, at pakifollow na din yung ating mga speaker ngayon. Kung gusto nyo magsuri sa UPC, nandyan si Bro Ron, meron siyang mga content din. Siyempre si Brother Jan sa Baptist, so pwede kayong magtanong dyan.
pwede kayo mag-comment sa kanyang mga content din sa Facebook mga kapatid. At syempre sa akin, pwede kayong mag-follow sa akin para tuloy-tuloy ang panonood dito sa mga live debate mga kapatid. So, maraming salamat ulit at this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.